Grabe ang pinakita ng New York Knicks matapos nilang tambakan ang Cleveland Cavaliers 109-93 para kunin ang 2-0 series lead sa Eastern Conference Finals. Pero sa totoo lang, hindi ka rin naman magugulat na eh. Sa halos lahat ng aspeto, mas lamang talaga ang Knicks sa Cavaliers. Sa Game 1 pa lang, parang doon na nabali ang moral ng Cleveland after nilang masayang ang 22-point lead sa last 7 minutes ng laban. Imagine mo yun, hawak mo na ang panalo tapos biglang mawawala. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na sobrang baba ng tsansa nilang makabangon agad emotionally para makabawi sa Game 2. At yun nga ang nangyari, Knicks ulit ang panalo. Sa ngayon, malaki na ang tsansa ng New York papunta sa kanilang unang NBA Finals appearance mula pa noong 1999. At ang mas matindi, inahabol din nila ang una nilang kampyonato simula pa noong 1973. Pero kailangan din nating alalahanin na galing din ang Cavaliers sa seryeng naunahan din sila ng 2-0 laban pa sa number 1 sa East na Detroit Pistons. At dahil sa panalo ng Knicks sa Game 2, umabot na sila sa 9 na sunod na panalo ngayong playoffs at bihirang-bihira mangyari yan sa NBA. Remember, muntik pa silang ma-upset ng Atlanta Hawks noong first round nang ma-down sila ng 2-1 sa serye. Marami na ang nag-iisip no na baka maagang matapos ang season nila. Pero yon, tinapos pa din nila ang Hawks sa 3 sunod na panalo. Winalis ang Sixers at ngayon ay lamang pa sila ng 2-0 kontra Cavaliers. Isa pa, sa loob ng 9 na panalong yon, nilamangan nila ang mga kalaban nila ng kabuuang 212 points. Hindi lang yan playoff record, yan ang pinakamalaking point differential sa kahit anong 9-game stretch sa buong NBA history, kahit sa regular season. At sa playoff competition pa nila ginawa yan. Posibleng isa ito sa pinakamagandang 9-game stretch na nakita natin sa kasaysayan ng NBA. Legit yata talaga ang Knicks ngayon Pero surprisingly, si Josh Hart ang leading scorer ng Knicks sa Game 2 na may 26 points. Hinamon kasi siya ng Cavaliers na siya ang tumalo sa kanila sa Game 2. Ayan tuloy, ganado. Si Mikal Bridges at Jalen Bronson parehong may 19 points. 18 points kay Karl Anthony Towns, 14 points naman si Anunoby. As usual, babad na naman ang first 5 ng New York. Habang sa Cavs, nagkanya-kanya na yata sila. Ang baba ng assist nila as a team. Si Mitchell consistent pa din, 26 points pero 1 assist lang. Si Harden, 18 points, 2 assists lang din. Pero may 2 steals. Kaya siya na ngayon ang pang-6 sa all-time steals leader sa playoffs. Nalagpasan niya na si Kobe Bryant. 9 out of 35 lang din ang buong team ng Cavs sa tres. 25.7% lang yan. Lamang pa sila sa free throws pero talo pa din. 22 out of 32 sa Cavs habang 8 out of 14 lang sa Knicks. Malaking bagay din sa Knicks yung pagbabalik ng laro ni Mikal Bridges na halos hindi nagamit noong early part ng Hawks series. Ngayon ay nag-a-average na ng 18.7 points habang tirador sa napakataas na shooting percentages. At sa totoo lang, sobrang hirap maghanap ng tunay na kahinaan ng Knicks ngayon. Parang lahat ng pyesa nila gumagana sa tamang oras. Madaming nagsasabi sa comments nung nakaraan na kahit sino naman manalo dito sa East, dudurugin lang ng mananalo sa Spurs o OKC. Pero sa nilalaro ng New York ngayon, tingin ko magbibigay sila ng magandang match-up. Mapa Spurs o OKC man ang makaharap nila sa finals. But anyway, tulad ng sabi ko kanina, galing ang Cavs sa 2-0 deficit sa nakaraang serye. Kaya wag muna natin sila alisin sa usapan. Galing din sila sa 2 Game 7 wins. Kaya alam natin na may kapasidad tong team na to na bumalik at mambaliktad ng serye. Ang Game 3 ay gaganapin sa linggo. So, taas ang kamay nang naniniwalang makakabalik ang Cavs sa laban na to. Paki-comment ng iyong opinion, paki-like and share naman ang ating video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.